Bago po tayo magsimula ng ating reaction at commentary, gusto ko muna po kayong anyayahan na mag-subscribe dito po sa isa ko po pong channel. Tulad po ng ginawa po natin dito sa ating channel, dito sa Daddy Jem channel, noong naabot po natin ng 100k subscribers. Kapag naabot po natin ng 100k subscribers dyan sa isa ko pong channel na yan, ay mamimigay po rin tayo ng cellphone. Ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe po kayo dyan sa channel na yan. Syempre mag-comment kayo palagi at mag-like sa ating video para po na monitor po namin kung sino po talaga ang active sa channel po natin na yan. Tandaan nyo po no, road to 100k subscribers na po yung channel po na yan. At kapag po nabot po natin ng 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone po sa channel na yan. Back to regular programming. Dito po sa ating reaction video, mga mangingisdang galing sa China pumunta sa Korea at doon ng isda at nakapanakit sila ng mga Korean Coast Guard at may isang namatay. At sa isa pa po nating reaction video, ilang mga grupo hiniling na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Let's do this. The Korea Coast Guard detected Chinese fishing vessel illegally operating some 103 kilometers southwest of Gagay-do in Sinan County, South Jeolla Province. Grabe. Nagkahabulan na. The area is inside South Korea's EEZ and about 5.5 kilometers within the eastern boundary of the so-called provisional waters in the Yellow Sea, jointly administered by South Korea and China. 등산 실시하겠음. Habol na sila. 현재 가판에 소형들은 보이지 않음. At around 7 p.m. on January 24, the Korean Coast Guard kicked off operations to seize two Chinese fishing vessels. Ito lang po yung bila pumasok sa isip ko, no? Siguro kaya itong China ay talagang pasok ng EEZ na may EEZ. Lalo po yung mga mangingisda rin po nila. At doon po sila nangingisda sa EEZ na may EEZ. Siguro po, doon po sa karagatan po nila, sa malapit doon po sa mismong EEZ po nila, no? Sa China. Siguro po wala na nga pong isda doon. Malamang po ay naubos na po nila ang kanilang mga kaisdaan doon. Kaya sa EEZ na may EEZ na po sila nang iistorbo o nang hihimasok at doon nangingisda ang kanilang mga mangingisda no doon sa China. Kaya masasabi po natin that sobrang ganid din po talaga ng China no. Lahat po talaga ng kailigalan ay ginagawa po nila. Maling-mali po to, tulad po ito no. Hinahabol po talaga sila ng South Korean Coast Guard dahil mali po na nangingisda sila diyan sa EEZ ng South Korea. A surveillance aircraft captured the moment the boats were hauling up nets. Eh, grabe, nagbaba na sila ng net. At the moment, patrol boats moved in at full speed and boarding teams were deployed. Talagang sasampahan na sila. Nagsisigawan na. Some Chinese crew members firstly resisted with makeshift weapons. Yun na nga, alam po natin, no? Ginagawa din sa atin ng China yan, di ba? Sa sarili nating EEZ. Nananakit po sila. Ayan, no? Nag-resist sila sa pag ano na yan ng sa kanila ng South Korean Coast Guard, tapos may mga makeshift weapons sila. Kumbaga intention din nilang manakit. Di ba? Sila na ngayon pumapasok sa EEZ ng may EEZ ay talaga pong mananakit pa sila. Amid rough waves, one Korean Coast Guard officer fell from a Chinese vessel into a high-speed boat and was injured. Yun lang, di ba? Yun lang nga, may nasaktan na po dito sa South Korean Coast Guard. Grabe talaga tong mga checkwang to. After taking control of the boats that had 15 and 13 crew members respectively, the Coast Guard sailed the boat to Mokpo Harbor. Tikas din ng ang tikas din ng mga South Korean Coast Guard no. Talaga pong tinampahan nila itong mga bangka na to ng ng mga mangingisda ng China na illegal na nangingisda diyan sa kanilang teritoryo. About a ton of worth of illegal catches was found and seized. Yun nga, ang dami nila palang nakuha dyan, no? Ng mga illegal.
The Coast Guard plans to add charges of obstructing official duties against crew member who resisted arrest and threatens officers with weapons. Wala nang bago dyan sa China, talaga bang nananakit sila. Sila na yung mali, sila pa yung may ganang manakit. Isipin nyo, di ba, nangisda sila dito sa teritoryo ng South Korea tapos mananakit pa sila sa mga South Korean Coast Guard. Dami nakuha. Eh, no, naka-yellow. Yun, ang dami. Seoul routinely sees Chinese fishing boats that carries out illegal fishing activities inside Korean waters. Tama lang yun, di ba? Kasi nga, teritoryo nila yan eh. Talaga pong yun na pumapasok sa isip ko. Baka mamaya contaminated na siguro rin yung katubigan sa karagatan doon sa malapit sa China o kaya ubos sa talaga yung kanilang mga isda doon. Kaya hindi na sila makapangisda doon. Kaya sa sariling teritoryo na ng iba, doon na po sila nangingisda illegally. No? Maling-mali po yan ang ginagawa na yan ng China. 조업한 지 얼마 안 된 것으로 확인됨. 가판상에서 작업 중 있어요. Dami oh. Some of these operations have led to guardsmen being injured and one officer was killed. Grabe, may namatay. Yun lang. Di ba? Nakaperwisyo na sila, nanakit pa sila, at may namatay pa doon sa mga South Korean Coast Guard. Grabe tong China, sobrang ganid, no? Sobrang ganid po sila. Teritoryo na may teritoryo, pumapasok sila, nang i-invade sila ng teritoryo na may teritoryo, nangingisda sila sa teritoryo na may teritoryo, nang water cannon sila sa teritoryo na may teritoryo. Ito na nga po ang nangyari dito sa South Korea dahil po dito sa mga nag-trespass na mga mangingisda, no, nang galing sa China. Grabe itong mga to. Ayun lang po, nalipat na po tayo sa isa po nating reaction video dito po sa ilang grupo hiniling na ideklarang persona ng gratang ilang opisyal ng Chinese Embassy. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ang ilang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement. Dala ng mga relihista ang mga AI-generated na larawan ni Chinese President Xi Jinping. Nako, bakit yung ginagawa yan? Magagalit lalo yung China niyan. Diba? Dahil lang po sa AI picture na ganyan, galit na galit sila. Pero hindi po talaga yung totoong dahilan, di ba? Kaya gusto nilang patahimikin si Tariela. Kasi po tinatalo po sila ng transparency ni Tariela. Talo po yung propaganda nila sa transparency ni Ginoong Tariela. Mga relihista ang mga AI-generated na larawan ni Chinese President Xi Jinping na kanilang pinunit at sinilaban sa harap ng embahada. Layunin ng pagkilos na kondinahin ang patuloy na panghaharas at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Gayon din upang ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal ng bansa na patuloy na naninindigan sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Diba, nakikita po talaga natin dito na talagang matatalino na ang mga Pilipino. At mulat na sa katotohanan ang 80% ng Pilipino. Tandaan niyo po yan, no? Taga pong hindi po maganda ang ginagawa sa atin ng China. Na pati ang ating gobyerno ay gusto na nilang panghawakan, gusto na nilang pasukin ng ating gobyerno, pati po ang ating mga government official ay minamanduhan na po nila. Maling-mali po yun at bastos talaga sila. Sa Vienna Convention ay lumalabag po sila dahil nangingialam na po sila sa ating gobyerno. Kaya ngayon po ito pong mga individual na to, itong mga grupo na to, at talaga pong sinusuportahan po yung 15 senador natin, no, na tumulig sa bastos na Chinese Embassy na dapat lang po talagang tuligsain at dapat talaga mapersona ng grata ang Chinese Embassy na yan. Sobrang bastos po yan. At dun po sa mga pro-China na mga ilang senador po natin na hindi po pumirma, ay wala po kayong karapatan para sa akin, no, na talagang ngumaw-ngaw pa dahil alam na po ng mga Pilipino na talaga pong hindi kayo sumusuporta sa kapwa Pilipino, no? Naatim nyo na talagang binobomba ng tubig ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda, sinasaktan at binobombahan din ng tubig. Tapos kayo, hindi kayo pumirma laban doon sa Chinese Embassy. Bakit? 'Di ba? Anong intention nyo? Anong gusto nyo talagang mangyari? 'Di ba? At yung iba pa ay talaga pong tinutuligsa pa itong si Commodore Tariela. Maling-mali po 'yon. Kasi kung Pilipino talaga kayo, dapat ipaglalaban nyo ating kapwa Pilipino. Naninindigan sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Nililihis nila yung atensyon ng mamamayan na ginawa nilang pambubuli, pang-water cannon. Tama. At panggigiit sa mga mangingisda natin. Kung kaya nga nilang gawin yon sa
mga nasa pwesto, ano pa po, yung mga mamamayan lamang po. Kung nananakot sila ng nasa pwesto, mas natatakot po ang sambayan ng Pilipino. Mas matutuwa ang Pilipinas kung kayo ay lalayas dyan sa West Philippine Sea. At kung hindi nyo kayang irespeto ang batas at ang gobyerno ng Pilipinas, kayong mga nasa Chinese Embassy ay magsilayas po kayo. Tama po si Senator Erwin Tulfo. Lumayas po kayo dahil kayo po ay lumalabag sa Vienna Convention. Wala po kayong respeto sa batas ng Pilipinas at sa mismong Pilipinas, lumayas kayo sa aming teritoryo at lumayas kayo dyan sa Chinese Embassy. Panawagan nila ideklarang persona non grata ang mga diplomat ng China, lalo na ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila Tama. na si Go Hui, dahil sa patuloy na pakikipagpatot sa dahan nito Yes. sa ilang senador at opisyal ng Pilipinas na taliwas sa diplomatic norms. Maling-mali nga yun, di ba? Mismong Facebook account nila, di ba, ng Chinese Embassy. Makikita nyo, puro post doon, puro pagtutuligsa sa ating mga government official na tumutuligsa sa kanila. Maling-mali po yun eh. May Vienna Convention po, nilalabag po nila yon. Ito pong China, wala na po talagang, lahat na lang po talaga ay nilabag, no? Kung clause, international law, pati po ang Vienna Convention, pati po ang rules po ng Pilipinas, ay nilalabag po nila, wala po silang pakialam. Ang lakas ng loob na bastusin ng ating mga government official, which is yung ating 15 senador at iba pa pong mga nasa Congress, ay tinutuligsa po talaga itong bastos na to na Chinese Embassy na official. Nananawagan po ang grupo namin, ang mga Chinese diplomat po, itag as persona non grata. Yes, dapat dahil lang. sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Pero at least po lumalakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang grupo namin, mananawagan na wag patulugin yung persona Yes, dapat non grata lang. na issue na yan sa mga Chinese diplomat po. Natatakot din sila na maging ang bagong diskubre na natural gas sa Malampaya ay pag-interesan din ng China. Yan talaga, ayan din ang inaano ko eh. Kaya dapat talaga, bantayan ng mabuti yan, yung ating nasa Malampaya East 1, no? Dahil talagang natunugan ng China na meron po tayong matinding likas na yaman dyan. At bilyong dollar po ang ma-generate po yan. Kaya nga po, di ba po, yung na-discover po yan at nalaman ng China, dumami po o trumiple ang mga Chinese vessels sa ating EEZ. Particularly sa Baudi Masinloc. Dahil alam po nila talaga na mayaman po ang Pilipinas sa likas na yaman. Kaya dapat talaga mabantayan po ng ating gobyerno ang lahat po ng mga nadidiscover po natin na na natural gas sa ating EEZ. Panawagan nila sa mga opisyal ng pamahalaan, ipagpatuloy ang paninindigan na hindi bibitawan ang anumang bahagi ng Pilipinas. Yes. Sa pinakabagong tugon ng masa survey na inalabas ng Okta Research ngayong araw, mas dumami pa ang mga Pilipino na naniniwala na ang China ang pinakamalaking banta sa seguridad ng Pilipinas. O di ba? Talagang yung mga Pilipino po talaga matatalino na. Yung mga hindi po umagri dyan, ay nako, balang araw po ay marirealize din po nila na wala po talagang magandang idudulot ang China sa atin. No, hindi naman po natin pag sinabing ayaw natin sa China, pati na po yung mga businesses na nasa Pilipinas. Hindi po yun eh. Ang ayaw natin yung gobyerno ng China. Di ba po? Hindi po yung sinasabi ng iba. Kung ayaw yun ng China, wag kayong mag-grocery o mag-shopping dyan sa SM dahil rin yan, China yung may area. Hindi po yun. Labas po yun. No? Ang galit tayo sa gobyerno ni Xi Jinping o gobyerno ng China. Dahil ginaganyan-ganyan tayo sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo, at lalo na po dito po sa Chinese Embassy, na pati po ang ating gobyerno ay binabastos. Doon po, labas po yung mga businesses na nasa Pilipinas. Hindi po tayo doon galit, no? Para po doon sa mga naguguluhan, no? O sa mga close-minded. Hindi po kabuuang China tayo galit. At hindi rin tayo galit doon sa mga inosenteng mga mamamayan ng China. Wala po silang kinalaman doon. Sa gobyerno po tayo ng China nagagalit. Yun po yun. Kung saan umabot ito ng 79%, mas mataas ito ng 5% kumpara sa 74% Hulyo noong nakaraang taon. Nasa 13% lamang ang nagsasabing dapat pagtiwalaan ng China kumpara sa 60% na hayagang hindi na nagtitiwala sa China. Kaya apila ng ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan, na tila mas sinusuportahan ang naratibo ng China. Kahit sino pa man po sinusuportahan nyo pagdating sa politika, dapat iisa lang po ang boses natin pagdating sa West Philippine Sea. Dapat Di ba? Yan din sinasabi ko sa inyo, di ba? Itong laban po natin na to dito sa gobyerno ng China ay hindi na po yan kung anong kulay ka. Kung ikaw ba'y maka-DDS o BBM o dilaw, pink, rainbow, sabi ko nga, di ba? Hindi na po yun eh. Ang naratibo na po dito
ay kung Pilipino ka. Kasi kung Pilipino ka, dapat ang ipaglalaban mo ay ang Pilipino at ang Pilipinas. 'Di ba? Yun po yun. Wala na pong kulay-kulay diyan, no? Kaya sana yung iba po, no, na talaga pong sumusuporta pa rin diyan sa mga sa China, yung mga pro-China diyan. Naku, gumising na po kayo. Kung nakikinabang man po kayo ngayon, paulit-ulit ko na pong sinasabi, kung nakikinabang man kayo ngayon diyan sa China, ay sa future po ay hindi na kayo makikinabang yan. Kayo rin ang magsisisi sa bandang huli. Kapag po talaga nahawakan tayo ng China, uulitin ko na naman sa inyo, mawawala lahat ng freedom natin. Gusto nyo ba yon? Di ba ayaw nyo yun? Mas maganda po yung kalayaan na tinatamasa po natin ngayon dyan sa Pilipinas. Lahat po ng bagay na gagawa natin basta hindi po illegal. Di ba? Malaya po yun. Kapag po tayo nahawakan ng China ay talaga pong pati social media natin ay hahawakan na rin po nila. Mawawalan po ng saysayang freedom of speech at freedom of expression. Tandaan nyo po yan. Sisigaw lang tayo ng pro-Pilipinas na mga naratibo. Yes. Ang National Maritime Council nagpahayag ng buong suporta sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pahayag ng ahensya laban sa umano'y mali at mapanlinlang na mga aligasyon tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Binigyang diin nito na ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay malinaw na itinatag sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 Arbitral Award. Yes. Ryan Lacanlawit. Ayun lang po, no? Ay, mag-comment ka. Mag-comment ka dyan sa baba para malaman natin ang saloobin mo sa ating mga napanood na reaction na video dito sa issue na to ng China na pumasok sa South Korea at nakapanakit nga sila at may namatay pong South Korean Coast Guard. At dito po sa mga ilang grupo na hiniling na ideklarang persona ng grata ang mga opisyal ng bastos na Chinese Embassy. Maraming salamat kung nakabot ka hanggang dito. Mag-like ka na rin sa ating video. Malaking tulong yan sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin para updated ka kapag naglalabasan itong reaction video. Mag-iingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.